magandang araw sa inyo at bumalik tayo dito sa Padre Garcia, Batangas at meron tayong aayusin ano. So ito naman ay normal na umaandar. Ayan, at kasalukuyang nag-harvest. Kaya lang kung mapapansin nyo ay naka percentage. So ang ginamit nating battery dito ay one solar na walang communication. So binago daw ng client ang setting sa battery settings. At ayun nga, naabutan natin na naka percentage. So ang talagang main problem natin dito ay walang ilaw yung stick lagger. So ang gagawin natin dyan ay bubuksan natin sa loob. At merong wifi board dyan. At yun ang aayusin natin. Okay, so babalik natin sa use battery. Ayan. So naka 80 amperes lang, 95. Ayan. At babalik sa voltage tayo dito. Ayan. Check natin 46. So magbukas na tayo. Tingnan na natin. Mamaya pagka gagalawin na natin yung mismong board, yung wifi board ano, ay papatayin muna natin yung system. Ipa-bypass muna natin ano. Ibig sabihin magba-bottleneck muna sila. So ayan, buksan lang natin. So, merong module dyan, yun yung wifi board. At merong maliit doon na kailangang i-cut para mag-bypass na ang ating connection. So hopefully magkaroon ng ilaw. So susubukan natin itong method natin ano, kung paano natin maaayos. So eto, kita-kita nyo walang ilaw yan. Kahit pindot-pindutin natin ito, stick lagger, walang ilaw. So yan yung maliit na board na yon, yun ang ating ayusin, yun ang ating bubuksan. In the meantime ay papatayin muna natin. So sa pagpatay ano, kailangan yung ating panel muna unahin natin. So wala nang production, wala nang harvest. At susunod niyan ay yung ating grid supply, ito, at saka yung ating load. So ito mananatiling nakataas yung ATS control para dumaan yung kuryente galing bottleneck ano, lalabas dyan sa output para masupplyan pa rin niya yung buong bahay. So hintayin lang natin na mag-off. Ayan, then i-off na natin itong switch dito. Hintayin natin mag-blackout to. Ayan, nag-off na. At para safe ano, kailangan muna nga nating i-shutdown. So naka-off na ngayon, hintayin lang natin na tuluyang mag-blackout. Saka natin gagalawin to. Okay. So susubukan natin tanggalin yung C9. Ayan oh. Tanggalin natin. Ayun. Medyo mahirap lang. Dapat may magnet. Mahirap pero may paraan. Yung C9 yun ang ayusin. Merong maliit dyan. Ayan. Ayan, pinalakihan ko. Tuturo ko ano. Ito. Ayan, yan. Dito. Ayan. Ito ang tinuturo kong ito. Pinakagilid. C9 yan, C9. Yan ang ating kikis-kisin.
So dapat mawala natin yan. At kahit hindi na tanggalin itong ribbon wire na to, so susubukan natin pagka nag okay at nag-ilaw yung stick lagger, ibig sabihin successful. So subukan ko. So ayun, natanggal na natin yung pero ayun, halos completely na, at least napag-separate na yun. Ayan, so kanina buo pa yan at natanggal na natin yung gitna. So ikis-kising ko pa ng konti, and then subukan na natin power up kung mag-iilaw na itong tatlong ilaw dito. Ayan, yung stick lagger. So yun yan, yung net, com, tsaka ready. Tignan natin kung mag-iilaw yung tatlo. Pero medyo lilinisin ko pa ng konti yung pagkakaskas doon sa C9. Ayan, medyo humiwalay naman kasi kailangan matanggal yung connection yan So yun, maliit lang, so very tiny particle lang yan. Linisin ko lang mabuti, kaya lang medyo ingat lang dyan kasi baka may madamay na ibang parts lang. Saka yung pagkiskis, dapat doon ka lang sa mismong part na yon, yung sa C9 lang, kasi board na to Wi-Fi board ang tawag dito. Pero ang code niya, ayan C9. Ayan, so try ko na. Bugahan pa. Ayan. Okay. So try natin i-on. Safe mode muna tayo. Isa lang muna. Ito naka-on. So yung safe mode natin, isang source of power lang ang pinapasok natin. So solar lang muna, isang piraso dito. May kita ninyo naka-off pa yan. At saka lang natin i-on dito pagka yung green na to, ito yung inverter switch. Saka lang natin i-on pagka nag-okay na. So papasokin natin yung grid. Ayan, para magkaroon ng dalawang ilaw dito sa AC at saka DC. Ayan, so parehas na may ilaw at naka-off pa. So ibig sabihin naka-safe mode tayo. At ayan, nakita ninyo meron ng ilaw yung ating, ayan may ilaw na yung ating Wi-Fi. Jaran. So i-on na rin natin to switch inverter para mag-normalize. Hintayin natin mag-normalize at i-on na rin natin dito sa PB2. Mamaya na natin i-on yung load side. So ayan, nag-blink na. Ayun, normal na ulit. Ayan, nag-ilaw na sir yung tatlo. Kasi okay na yan, natorrid yan. So pakita ko lang nag-ilaw na yung tatlo. Ayan So ibig sabihin back to normal na naman. Yun lang ang salarin, yung maliit na yon sa Wi-Fi board. So success. At mo-monitor natin sa, check nga natin dito sa ating monitoring Wi-Fi. So yan yung C9 na yan yan ang ating tinanggal dyan, yung maliit na yan. Ayan. At check natin kung naka-on na ang
ang ating DC, wala pa, hindi pa yata. Naka-off pa ito dito sa akin. Check ko nga yung device. 920. Parehas naman. 920. Ayan o. Tsaka yun. So ngayon, mamomonitor natin kung ilan yung daily na consume. Makikita na yan, sir. Kaya nyo na rin kahit sa cellphone nyo na lang. Yung kagaya ng dati na mamomonitor natin. So yun lang mga ka-solar, nag-okay na. At mamomonitor na lang natin sa cellphone. Ayan. So ganun lang kasimple ang pag-troubleshoot pagka nagka-problema yung stick lagger. Pero meron pang instance na bukod dito sa nag-o-off yung mga ilaw nito, yung mga LED niyan, ay nawawalan din dito, nagba-blackout. So same lang ang gagalawin pagka nangyari yun, yung C9 lang. So yun lang mga ka-solar, at sana ay may natutunan kayo, no? At kung may tanong kayo ay maaari kayong mag-comment, mag-message sa akin. So hanggang dyan lang muna, at usap tayo sa susunod na video. Muli ang inyong ka-solar, si Solareds.